Hello guys, good morning. Erisay channel, vlog, and magkokomento lang po ako sa mga nangyayari and ah, ngayon lang po ako nag-vlog ng ganito. Hindi naman po ako political vlogger but siguro may freedom of speech naman siguro dito na pwede ka magsalita, no? And then, I'm a pro Duterte from Davao. But suddenly, it's happened this few weeks na nangyari na inaresto si Tatay Digong ng illegal kidnapping, walang warrant of arrest, never seen the papers and everything. So maraming nagalit, maraming nasaktan, maraming umiyak, maraming nagsisigaw sa kalye. Kami lahat ng mga tao siguro sa buong Pilipinas, buong mundo na, nakita nyo naman siguro. And then, nakakalungkot lang yung batas natin sa Pilipinas ngayon na parang obviously parang ginagamit na nila na power harassment, power anong tawag nito, yung ginagamit na nila yung power nila dahil nakaupo sila dyan. Speaking of nakaupo, yung ating presidente sa Pilipinas na hindi mo maintindihan kung meron ba talaga siyang panindigan sa sarili niya o nagdidesisyon ba siya ng siya lang o kailangan niya ng may advisor, kailangan niya ng may nakapalibot sa kanya. Ngayon, kung matino siyang presidente, siguro naman alam niya na ang consequences and sa mga mangyayari pa sa susunod sa ginawa niya, sa kapalpakan niya. Maraming OFW nagalit, maraming nagsalita. Kasi freedom nga naman, freedom of speech. Kahit nasa ibang bansa, kakailangan mo magsalita kung kinakailangan. Ako, bumoto sa unit team. Ang problema, syempre sumunod tayo dahil ang alam natin, ang akala natin, maganda ang kahinatnan sa unit team nila. Pero anong nangyari? Nagkawatak-watak dahil sinimula ni BBM ang ginawa niyang kapalpakan. So, hindi ko sinabing kakampihan ko si Sara. Hindi ko sinasabing kakampihan ko si BBM. Kasi, ang agrabyado dito ang mga Pilipino. Yung mga Pilipinong nagtiwala, na uto, na budol. Yun ang katotohanan. Hindi natin pwedeng i-deny itong issue na to. Ngayon, sa nangyari kay Tatay Digong, talagang nakakapang ginig, kalamnan yung nangyari. Katrayduran, betrayal. Ginamit nila yung power nila dyan sa gobyerno sa Pilipinas para lang ipagkalulong si Tatay sa mga dayuhan. Then, matatanong ko lang talaga sa sarili ko, bakit ganun? Bakit kailangang magtrayduran? Bakit kailangang gawin doon kay Tatay na ipakidnap siya, ipadala doon para doon litisin? Na meron naman tayong batas, meron naman tayong court sa Pilipinas na pwedeng maglitis kay Tatay. Bakit kailangan pa ipadala? Kung talagang ipapatunayan nila na merong kasalanan si Tatay, bakit hindi sa Pilipinas ginawa? Bakit doon? Kasi merong nangyayaring hindi maganda. So, siguro tayong mga Pilipino, kailangan nating magmasid, magbantay, at
Kung kailan magsalita tayo. Yun talaga ang pinaka-importante. So mga OFW dyan, pro man kayo o hindi, tignan nyo ang nangyayari. Magbasa. Huwag basa-basa lang maniwala ng kung ano-ano. Magbasa kayo ng mga article na legit, hindi yung fake. Huwag yung mga fake news, huwag kayong magpapaniwala doon. Yun lang po ang aking masasabi, and see you next sa ating next video. Thanks. Mabuhay ang Pilipinas. Duterte.